Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part na ang problema nga ni customer, kailangan na daw ibaba itong transmission niya dahil nga sa itong secondary cylinder, wala na daw yung kumukover na rubber boot niya. Tapos ayon kay customer, may mga time, hirap ipasok itong cambio. Kaya ang sabi ko kay customer, palitan lang namin ito ng repair kit dito sa secondary. Siyempre, unang gagawin ko dyan, yung nut na number 10 dito sa fluid line, luluwagan ko yan. Pag maluwag na, gamit yung box wrench na number 12, luluwagan ko naman yung bolt na number 12 dito sa ibabaw ng secondary clutch. And mga boss, nakikita nyo, di ba? Luluwagan nyo lang yan. At pag maluwag na, kamayin nyo na para mas mabilis yung matanggal itong bolt na number 12. Ito na mga boss, natanggal ko na. At dahil dalawang yung bolt na nakalagay dito sa clutch secondary cylinder, syempre, luluwagan nyo rin itong bolt na nasa baba niya. At kung sa palagay nyo maluwag na yan, pwede nyo nang kamayin yan para mas mabilis yung matanggal itong bolt. O ayan yung pangalawang bolt mga boss, natanggal ko na rin. At dahil nga sa naluwagan ko naman na itong nut dito sa fluid line, kaya pwede ko na ngayon i-disconnect yan dito sa clutch secondary cylinder. Ayan mga boss, na i-disconnect ko na itong fluid line, kaya pwede ko na ngayon i-pull out itong buong clutch secondary cylinder. Ayan mga boss, kung makikita nyo yung repair kit dito sa loob ng cylinder, hindi na siya tumutulak kahit na meron pa siyang return spring. Kasi nga, assessment ko dyan, na magana itong piston seal niya. Kaya pag kayo ang nag-DIY ng sasakyan nyo, halimbawa, tuktok nyo lang yan para lumabas yung repair kit dito sa loob ng cylinder. Siyempre naman, alali lang sa pagtuktok na gagawin nyo dito sa cylinder. Mamaya mag-crack yan o kaya maputol, di napagastos pa kayo ng doble. Kaya nga lang sinabi ko, pag ganyan kasi mga boss, positive yan na magana yung piston seal. Yan mga boss, kung makikita nyo, nasa bungad na itong piston. Kaya ang gagawin ko dyan, hihilahin ko na lang. O, diba? Tanggal na itong repair kit dito sa loob ng cylinder. Tama na yung goma, ayan o. Napitpit na pala itong goma mga bossing, kaya pala mahirap siyang tanggalin dito sa cylinder. Kaya pala yung fluid, hindi niya na maitulak ng maayos. May mga time na parang magalit i-cambio. Oo, Ha? May mga time na gano'n. may time na Parang matigas i-cambio. medyo matigas. Tapos itong nabili mong pyesa, Malaki. mali. Malaki yung nabili niyang repair kit mga boss, kaya bill ulit ng bago. At bago niyo naman ilagay yung nabiling repair kit, syempre napaka-importante na linisan yung maigi itong loob ng cylinder. Hanggat maaari, pati yung labas, linisan nyo na rin. Para yung mga kumapit na dumi, matanggal. Ito sa loob, medyo may gasgas siya sa loob. Yan o. Kaya maganit na, no? Oh. Parang pigil ang ano niya. Pag inapakan mo, di ba? Parang pigil, matigas. Medyo parang Tapos tumigas minsan siya. titigas na parang yung bang pakiramdam mo, parang minsan may malambot, ganon. Tsaka may aligasgas. Mm. Parang may ganun, may Oo, kasi pag nakita ko, walang tagas. Tapos may problema sa pagtapak mo ng clutch pedal. Opo. Doon pala ano ko na kagad, dinadadiagnose ko na agad eh. Kung may problema o wala dito. Pero maling-mali naman na baba agad yung transmission. Kaya nga kasi bata pa yung sasakyan, tapos babagad yung transmission. Naku po. Tapos bumili ka naman ng pyesa agad. Paano kung makatagpo? Kung makakatagpo, magkano bili mo sa pyesa inabot? 13,100. Bili mo 13,000? 1. Lahat. Yung 4. Oo. Bumili ka agad ng pyesa. Kita mo, maling paghatol, ano? Kinuha ko po yan sa kasa, hindi po ako marunong mag-drive. Ah, ganon? Hindi ka marunong. Opo. Bali, nag-arkila lang po ako ng driver. Pero ito sir, pag ikaw ang gagawa, hanggat maaari yung loob, basahan lang gagamitin mo ha. Basahan lang. Yung magaspang, ganito oh. Yung parang bimpo, Opo. katulong na yan, huwag mo liliyahin. Okay. Kasi hindi naman to bakal eh. Opo. Aluminum lang to eh. Okay. Alam niyo mga boss, tinatsaga ko talagang turuan ito si customer para hindi siya bili ng pyesa at hindi siya naniniwala agad. Pero nyo ba naman, pinakita niya lang na sira itong boot ng secondary class niya. Ang sabi agad, kailangan ng ibaba itong transmission. Tapos siya naman, ura-urada, bumili agad ng transmission component. Yung mga pyesa, gaya ng clutch lining, release bearing, pressure plate, biro mo, di na paggastos siya ng maaga. Kasi nga, naramdaman niya na rin na parang hirap na itong ikambyo. Pero sabi ko sa kanya, nandito lang sa repair kit ang problema. Gaya nito mga boss, itong secondary clutch. After ko nga yan malinisan, tapos nabanlawang ko na, binanlawan ko pa ulit yan ng brake fluid.
Para pag nilagay ko na itong bagong repair kit, hindi ma-damage itong piston seal. Siyempre, bago mo ilagay yan, check mo muna. Para siya, tinuturo ko nga kay customer kung paano magmatch ng pyesa. Kita mo yung pagkakaiba niya, di ba? Yung goma nito, tingnan mo. Oh, di ba, nakabukas siya, di ba? Oh, ito, close na. Paano pa makakatulak ng fluid yan pag ganyan, di ba? Makakatulak ng fluid yan, pero mahina na siya. Kaya sa pag inapakan mo, hindi agad siya pumapasok yung cambio, di ba? Opo. Sana lang naintindihan ako ni customer para hindi naman sayang itong tinuturo ko. Siyempre, bago mo ilagay yan, basahin mo yan ng fluid. Tapos, ito. Diba? Tututok yan dito. Ayan o, nakagay dyan o. Ayan o. Diba? Hindi naman yan mawawala kasi pag pinasok mo sa loob, tatapat nakasentro na yan. Pag pinasok mo ngayon, paikot o, ganyan o. Paikot o. Diba? Paikot o. Diba? Huwag ito talaga ganun. Ngangangan yung ano eh. O, yan o. Paikot. Yan. O, diba? O, pasok na. O, tsaka mo nga siya tulak. At isa kapasok sa loob eh. Ito o, pag maganda yung ano, kanina sa'yo stuck na eh. Hindi na tumutulak eh, diba? Naka-steady o. Ayan o. O, yan o. Yan, diba? Ayos ba? Nakakuha ka ng idea? Siyempre, itong push rod, kasama rin yan sa lilinisan. Ito kasi, matigas siya, kaya kailangan isalpak mo muna siya dito. Dito ko nahirapan eh. May tigas to eh. Ayan. Kaya unahin mo yan. Yan. Matigas yan, malakas lang yung daliri ko. Tapos, ito na ngayon, pag nilagay mo yan, tumutulak yan, di ba? Ayan mga boss, na-shoot ko na itong push rod dito sa rubber boot. Kaya, ipapasok ko naman itong rubber boot dito sa cylinder. Yan, o, di ba? Ito lang. Ayan o, naglalaro na ngayon yan. Itong ano mo, o, di ba? O, mutulak na siya. Hindi ibig sabihin, ang problema, yung clutch sliding tsaka yung pressure plate. Ay, nako po. Pag ibinalik nyo na itong secondary cylinder, yung push rod niyan, ang una nyong itukod dito sa fork. Ayan o, yung tinuro ng daliri ko mga boss. Diyan nyo muna itukod itong push rod sa fork niya. Kano ngayon itulak na itong cylinder para maibalik nyo na siya sa dati niyang position na pati itong fluid line niya, nakaposition na rin yan dito sa cylinder para mamaya maghihigpit ka na lang. At dahil sa nakasentro na itong fluid line, higpitan ko na yung nut niyan para maipakapit ko na dito sa cylinder. Tapos sunod ko namang ilalagay itong bolt dito sa cylinder. Yan yung nakapwesto dito sa taas. Kaya lang parang ayaw niya pang kumapit. Kaya para hindi ako magtagal, unahin ko munang ipakapit itong bolt dito sa ilalim ng cylinder. Pag naipakapit nyo na yan sa thread niya, tsaka nyo ngayon balikan itong bolt dito sa taas ng cylinder. Ipakapit nyo na yan. O diba? Mas madali, hindi kayo mahihirapan. Ganun lang naman ang diskarte mga bossing. Tapos tanggalin ko na itong vice grip na ginamit ko ng pang-ipit dito sa flexible hose para wag tumapon yung brake fluid. Tsaka ako ngayon i-final na yung higpit dito sa nut ng fluid line. Tapos, gagamit ako ng box thread sa number 12 para ma-final ko na rin yung higpit dito sa taas ng bolt ng secondary cylinder. Siyempre naman, importante na mahigpit yan mga bossing. Tapos, dito naman sa baba ng secondary cylinder nyo, may isa pang bolt dyan na number 12. At kailangan nyo rin yun higpitan ng maayos. At dahil sa okay na, hinayaan ko lang tumulo yung fluid dito sa bleeder. Yan. Para mapalitan nyo nasa linya. Kaya ako yung ginawa. Sa pa mga boss, kaya hinayaan ko lang tumulo yung fluid para yung hangin dito sa loob ng cylinder, lumabas na rin siya. At nang sa ganun, madali lang ako mag-bleed. Yan. Yan. May hangin pa yan. Pag buo na yung fluid na tumutulo, kahit na hindi mo na siya i-bleed, okay na yan. Ito yung fluid na tumutulo. Oh. Yan o, buo na o. Oh. Pwede masarado yan. Dahil nga sa buo na yung fluid na lumalabas dito sa bleeder, pwede ko nang higpitan yan. Sige, tapa kami clutch pedal. Alam niyo mga boss, gusto ko talagang matuto ito si customer dahil nga sa nakita kong sobra naman yung mga estimate sa kanya. Sige, start mo nga. Sige, sir. Start mo. Oh, dahan-dahan mo siya i-cambio. Cambio. Segunda. Oh, pasok siya, di ba? Oh, sige. Yes sir, tapakan mo lang yung clutch pedal. Tapos magbibleed ako dito sa secondary clutch. O sige, nakadiin sa clutch pedal ha.
Tapos, luluwagan ko lang ng kaunti itong breather. I-check ko yan kung may lalabas pa na hangin. Hindi na ako magpapalabas dyan ng fluid. Okay, bomba nga! Nakita nyo naman sa tulak lang ng push rod, okay na ito. Oh, pero mo nga, din mo nga! Wala, tumutuloy eh. Hangin lang pinalalabas ko dyan eh. O sige. Pinapasubo ko kay customer itong cambio kung malambot na ba siyang ipasok. Sige, cambio. Malambot? Oo, medyo malambot na po. O, sige. Okay. Punta muna ako dito sa harap mga boss para ma-check ko nga itong fluid dito sa reservoir niya. At dahil nga sa naka-level naman yan, ako naman yung mag-check up dito sa sasakyan ni customer. Para kasing hirap siya mag-cambio eh. Parang nahihirapan si customer mag-cambio. Kaya para sigurado, ako nga yung magte-testing sa pag-cambio nito. Daliri lang yung gagamitin ko. Sir! Boss, dali. Para kasi kanina hirap-hirap ka mag-cambio eh, di ba? Parang ayaw mo ituloy. Okay naman eh. At sandali lang eh. Wala problema sa ano to, sa transmission. Wala yan. Wala. Kasi pag may problema sa pressure plate, kahit papaano, sasabit yan pag kinabyo mo. Hindi mo yan makakabyo ng isang daliri. Oh. Lambot eh. Kahit na ano. Reverse. Lambot eh. Walang problema to sa ano, plus component niya. Tapos yung clutch pedal mo, Yung sabi. kita ba sa clutch pedal? Kita? Kita yung baba, ayan. Okay. Yan. Kita na? Ah. Ayan. Lambot naman, lambot to. Kaya parang may sabit yan pag kinakabyo mo dati, dahil nga sa yung goma, hindi na masyadong buka eh. Naka ano na, nalipi na. Oh, pero ganda oh, lambot oh. Lambot eh. Ano kaya, nag-aalangan ka lang mag-ano, cambio. Ha? Wala po kasi akong alam eh, kasi ano po eh. Kaya hirap siya mag-cambio. At dahil sa okay na ito mga boss, check upin ko muna itong secondary cylinder. Okay naman yung pagkakalagay ko, kaya balik ako dito sa loob ng sasakyan ni customer dito sa driver side. Dahil nga ang susunod kong gagawin dyan, iscan ko itong sasakyan niya. Kaya tinakbo nito? 152 po. Pero, Andyan. ito, pag muna natin. Asan yung kilometer reading niya? Sir, palabas mo nga. Kilometer reading. 153. Ala, grabe na pala yung laki ng tinakbo nito. 153,000. Kaya pala sabi ni customer, may mga napagawa na raw siya dito. Yun naman pala yung kilometer reading nito, napakataas na. Ilagay ko na nga itong connector ng scanner ko, mga bossing. Nang sa ganun, masimulan ko na itong gagawin. Siyempre, bago ako magsimula, ipapasok ko muna dito sa scanner yung detalye ng sasakyan. Gaya ng brand, model, detalye ng makina, kailangan tama. At pag naipasok ko na yon dito sa scanner ko, pwede ko na ngayon simulan yung pag-diagnose. Siyempre, ilagay ko yan sa quick test para mabilis. At dito ngayon natin malalaman kung maglalabas siya ng fault code. Ayun na nga, meron na agad. 100%. Punta tayo sa report ha. Ayon kay customer, itong mga lumabas na fault code, napagawa niya na pala ito. Kaya pala ang nakalagay dyan, history na lang. Basta ito sir, mga napagawa mo to, no? No, mga napagawa mo na siya. Ngayon, yung mga napagawa mo na yan, tingnan natin makukuha sa delete. Tingnan natin saan. Okay. Read. Ayan o, reading fault code. Diba? Kita mo? O, ayan ang fault code niya. Ngayon, punta tayo dito, i-clear natin yan. Kasi napagawa mo na yan eh. Yan. I-clear natin yan. Clear fault code successfully, di ba? Yun. Tapos, okay natin. Scanning siya. Ibig sabihin, nabura ko yung problema mo. Di ba? Okay po. Ganon. Dapat after mo paggawa, i-scan yun para yung mga ginawa, madali. Kasi nagre-record yun sa ECU eh. Okay. Kaya minsan pag nag-ano ka,
nagpa-scan ka, may fault code. At pag walang konsensya yun, nako, gagawang ka ng istorya. Kumita na siya. Pala, napagawa mo na pala, di ba? O, ayun ang kagandahan dyan. Hindi naman binubura eh. Ginagawa yan eh. Ginagawa kung hindi mo mabura. Di ba? Pag hindi nabura sa sa scanner, talagang sira yun. Di ba? Eh, yun ang babas sa akin. Dapat to ginagawa. Eh, katulad nito, napagawa, eh, di naman dinilit sa scan nung nag-scan sila. O, di, ibig sabihin, gagawin ulit. Sus, magdahanda ka nga ng comment mo. O, okay na to, sir, ano? Napapansin ko lang, pati sa pag-scan ko, meron kayong side comment. Siguro pag dinidelete ko, kayo naman nabubulilyaso. O, di ba? Sabi ko sa'yo eh. Nagpagawa ka pero hindi nila dinilit. Hindi nila, Ah. kasi hindi rin nila sinabi, basta yun lang. Oo, di pag pinagawa, nagre-record, naka-record yun, sir. Naka-record. Kaya nga nakalagay history. Alam niyo mga boss, ang paggamit ko ng scanner, kahit itanong sa mga customer, walang presyo yan. Kung gusto mong magbigay ka. Kung ayaw mo, diwag. Mag-road test na nga lang kami ni customer para ma-check ko nga yun kung sliding clutch na ito. Ayon kasi sa nag-check up, kailangan daw ibaba itong transmission. Nasaan nga pala yung mga binili mong clutch lining, release bearing? Sa bahay. Sa bahay na. Alam niyo mga boss, yung pagkakataon natin gumawa ng mabuti, dapat sinasamantala natin. Hindi yung porkit walang alam yung isang tao, pagsasamantalahan mo para kumita ka lang. Mali, dahil lahat ng yan magiging utang mo. Na pagdating ng araw, pagbabayaran mo rin. Kasi nga, yung gasan mo. Para makita ko kung mag-i-slide. O, segunda. Sira po na. Tercera na ba yun? Okay naman, hindi man slide ah. Kaya nga po eh. Kasi binayay ko pa to ng Baguio eh. Okay naman. Okay naman. Oo. Kasi hindi ba transmission yan? Hindi pa babae. Oo. Narinig niyo po yung lagotok. Eh, sabi ko kasi, nakita natin yung problema eh. Pero pag pipigyan ng manibela, sir, piti manibela, sige nga. Oo. Okay naman. Okay naman eh. Okay naman. Wala naman pong problema sa manibela. Yung ano lang po yun, yung lagotukan na yun. Ayan oh. Kaya nga po eh, di ba? Pinapag-ready kita ng pambili mo ng shock mounting, at saka itong steering mo. Pero kung gusto mo naman, para makatipid ka, pwede mo unahin yung shock absorber at saka yung shock mounting. Di ba? Yun na lang po muna. Unahin mo. Kasi ito naman, okay pa eh. Oo. Hindi pa naman. Eh, kaya nga, yan kasi pag pinipit-pit mo yung manibela, may tumutulog pa rin eh. May tumutulog. Oo, di ba? Kaya, pwedeng dito muna tayo magsimula para hindi ka mapagastos. Kasi ikaw na rin nagsabi after 3 months na ginawa eh. Bumibase naman ako sa kwento mo, sir. Oo, kaya naman hatak niya. Okay nga po kasi inakit ko pa ito ng Baguio eh. Ang dami namin eh. Yung awat. Tago mo lang yung pesang binili mo. Gano'n na lang po. Original naman yun, di ba? Original. Sa kasa. Sigurado kung tama yung pyesa. Sa po yun. Baka di mo na maibalik pag mali. Hindi na po. Sa kasa po yun eh. Kita mo, binili mong ball joint, binili mong secondary, puro mali. Ayun ang iniisip ko sa'yo. Baka masayang yung pera. Okay na sa akin yung takbo. Okay na po. Okay naman. Bike naman yung bike tayo. Okay naman yung takbo niya eh. Hindi, sabi ko lang sa'yo na para hindi ka na mag-isip pa ng na kailangan babae yung transmission. Ayun din, isa po yun eh. So worry ko kasi nga po, diba nag-aalala ka nga eh. Sinabi ko po sa inyo na nagbe-base din po ako doon sa tropa na isa na pares kami ng sasakyan. Yung sa kanya, wala pa naman ina-advise sa kanya yung mekaniko niya. Ba't sa akin, nagtanong din ako. Kasi syempre, nag-worry po ako at bumabiyahe po ako. Ayoko po nung masyadong abala eh. Oo, tama. Kaya sobrang abala mo nun, bumili ka agad ng pyesa. Gastusan ka naman. Okay yung hatak, wala akong masabi. Okay din yung hatak. Hindi pa bababa ang transmission na to. Hanggang doon lang ang hatol ko. Gamitin mo lang yan. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung okay lang naman sa inyo, pasubscribe naman itong channel ko. Salamat!